Labubu lovers, guys, huwag kayong magagalit sa akin ha. Para lang din to sa ikaliligtas ninyo. Para rin to sa awareness ninyong lahat. Panoorin natin ang video na to. Guys, di ba sinabi ko na sa inyo na wag niyong tatangkilikin ang laruan na Labubu dolls? Ngayon lumabas na yung katotohanan na talagang ang Labubu dolls na ito ay sa demonyo talaga. Sa video na ito, mas i-reveal pa natin na talagang ito ay hindi natin dapat tangkilikin, lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Medyo nabitin yung video natin ng una at hindi ko po nasabi sa inyo na ang gumawa ng Labubu dolls na ito ay si Kasing Lung. Actually, itong si Kasing Lung, hindi lang Labubu dolls pala ang kanyang ginawa. Meron pa siyang ibang mga laruan na ginawa, na mga monster dolls na ginawa. Andiyan na nga po si Taikoko, Zimomo, Labubu, Spooky. At napansin ko lang sa mga laruan na ito, talagang nakakatakot yung mga itsura nila. At yung pinaka-cute lang or medyo hindi lang nakakatakot ng konti na itsura ay ang Labubu. So si Labubu doll ay isang monster elves or mga duwende. Ito yung kumakalat sa mga tao. At ngayon matutuklasan natin na ang leader pala ng mga Labubu dolls or mga Labubu elves na mga duwende ay si Zimomo. Sa atin pong pagre-research, natuklasan po natin sa IG account ni Kasing Lung si Zimomo. At makikita natin talagang demonyong-demonyo yung itsura ng Zimomo doll na ito. Meron pang tatak ng 666. In the book of Revelation chapter 13 verse 18, makikita po natin ang tatak ng halimaw na 666. So ang numero ito po ay tatak ng demonyo. Ngayon mapapaisip ka, kung itong doll na si Zimomo ay leader ng mga Labubu, tapos may tatak ng 666 or tatak ng halimaw o ng demonyo, tapos leader pa ng mga demonyo, mapapaisip ka talaga na hindi kaya ito ay nagre-represent kay Satan, kay Satanas. Ngayon, meron pong isang video, ito pong si Kasing Lung na nakaupo, at habang siya po ay nakaupo, ito pong si Zimomo na leader ng mga demonyo, unti-unting lumalapit sa kanya. At nung nakalapit na po sa kanya, ito po ay kinuha ni Kasing Lung at ito ay kanyang itinaas. Ngayon, balikan po natin yung IG account ni Kasing Lung. Doon po sa post niya na si Zimomo na may tatak ng 666, kung titignan po natin yung caption, meron pong nakalagay dito na #Alien666. Ngayon, tignan natin yung account na ito. Ang account po netong Alien666 ay meron pong isang video na nakakapagtaka at nakakawindang. Isang karakter na may dalawang sungay na kulay pula. Nagsimula siyang baby tapos unti-unting lumalaki at makikita natin na itong karakter na ito ay biglang kinuha paakyat ng mga UFO or mga aliens. And look mga kapatid, tignan nyo po yung background ni Kasing Lung. Meron pong image na tila baga nagpapakita ng UFO at ito po ay nasa tuktok. So yung kulay pula na may dalawang sungay ay isa palang alien. Yung karakter na ito kumuha ng painting at tignan nyo yung mangyayari. Biglang lalabas si Zimomo. Zimomo na may tatak ng 666, may sungay kulay pula. Another deception, another deceiving, another panlilinlang sa ating mga tao. Mga kapatid, alam nating lahat na tayong mga Kristiyano, we don't celebrate Halloween. Pero ito pong Labubu dolls na ito ay nagse-celebrate ng Halloween. Ito po ay talagang makamundong gawain. Kaya nga po ulitin ko, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, dapat hindi ka worldly or hindi ka makamundo at hindi ka dapat tumatangkilik ng laruang ito. Dami po ngayon mga naglalabasan ng mga Labubu dolls na kung saan pinapakita talaga at pinopromote ang mga malademonyong buhay, malademonyong environment. Bilang pastor, lagi ko pa sinasabi sa church, kung gusto mo mapunta ng langit, dapat dito pa lang sa lupa, galawang pang langit ka na. Mahirap naman kasi na gusto nating mapunta ng langit pero yung ginagalawan natin dito sa mundo, tayo labaga papuntang impyerno. Gusto ko pong iwanan sa inyo ang Bible verse na ito na kung saan isang paalala sa atin ng Diyos. Sabi po ng Biblia sa Roma chapter 12 verse 1-2, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong ikinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So ayun na nga, creepy diba? So advice ko lang, bago tayo makisunod sa trend, bago tayo magbigay ng akala natin ay cute sa mga anak natin, make sure na na-research muna natin ito. And always,
Read your Bible. God bless you.